sir. Kahapon po, ang impormasyon sa Senator Jingoy Estrada, yung po daw po, 80 ang mga sasakyan na register sa mga Diskaya. Kasama po ba niya? Okay. With all due respect to Senator Jingoy, binoto ko nga yan eh. Nire-respeto ko po si Senator Jingoy kung yun po yung nakalat niya sa LTO. Do-double check po namin. Kasi po, nagkausap po kami sa telepono ni Sir Curly. Sabi niya, baka hindi pa nailipat yung mga ibinenta nilang mga sasakyan ng previous years. Kasi di po ba, for example, nagbenta ka ng sasakyan, Sir June, tawagin kita ulit. Example, binenta ko po yung sasakyan sa'yo, pero hindi mo pa nililipat sa pangalan ko. It follows na ako pa rin yung registered owner sa LTO. Ganun po yung paliwanag sa akin ni Boss Curly, si Sir Curly. Ang sa kantahan niya, baka yung nakabili, hindi pa inilipat sa pangalan po nila. So, ganun po yun. Ganun po. So, ito double check po namin kung ang tama po yung may 80. So, double check po namin. Attorney, bakit sa 15 pinangalanan ni Pangulong BBM, bakit ang inyong kliyente si Diskaya pinag-iinitan? Dahil po na nahimik kami. Pasensya na kayo mga kaibigan ha. Sometimes kasi nakaka-pick up din tayo sa pananahimik ng isang tao na parang negative, di ba? Hinintay po namin ang patawag ng Senado, patawag ng House of Reps, at yung mga ibang mga agency. Talagang hinintay namin bago kami magsalita. So kahit gusto nilang magsalita or gusto nila kaming magsalita bilang mga abogado nila, sinabjuho namin yung passion namin. Kasi hindi naman po makakatulong yan eh. Pero devastated po sila sa SOCMED, sa news, kasi hindi nagre-react. Pero eto na po kami, lumabas na po kami. Kasi nga, nag-upisa na ang Senate hearing. Yun lang po. Yes po. I heard your client said na wala siya nakilala sa TPWs. But sa online po, lumalabas na they were seen in the photo with the former Secretary of TPWs, Secretary of Normal naman po yun, sir. Ako nga, nagpapapicture kay Governor Chavit eh. Pero hindi naman niya ako kilala personally. Normal po yun. For example, ikaw, sir, sino pong politikong nakadaupang palad mo na nagpakuha ka ng picture sa kanya? Vico Soto. Vico Soto. Kilala mo po ng personal? Talaga? Oh, so, good for you, sir. Good for you. Di ba? Ganun po tayo eh. Aminin po natin. Tayong nasa mga kaibigan natin sa media. Hindi naman po ibig sabihin na nagpa-picture ka eh. May connection ka na. Di ba? Ako rin po, bilang practicing lawyer, may mga politiko rin po akong, picture po tayo, boss. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, may connection na. So, doon po nagiging negative po kasi. Alam niyo, ang social media talaga nakakatakot eh. Di ba? Ako nga, pinabas eh. Dami kong basher. Sabi nila, hindi naman ako nagbabasa. Kasi hindi naman nakakatulong sa akin yun eh. Hindi nakakatulong para to advance and protect the interest of my client. Hindi nakakatulong yun. Sir, may tax audit orders na raw ang BIR. Nag-receive nila po po yun. And ano plano ng mga Diskaya sa pagkakakuha ng BIR? Gusto mong sagutin kita ng diretso dyan, sir? Yes, sir. May tax clearance po ng January 2025. Ang St. Timothy, St. Gerard, at Alpha Omega. So, ibig sabihin yan, pag mayroon kang tax clearance ng January 2025, yung previous years mo, bayad. Pero, trabaho po ng BIR po yan, trabaho po nila. So, dapat pong gawin lang po nila, pero bigyan kayo ng advance, bigyan po kayo ng advance po, meron pong tax clearance. Ang St. Gerard, Alpha Omega, St. Timothy, January 2025. Ibig sabihin po yun, yung previous years, hindi ka makakakuha ng 2025 tax clearance kung hindi ba yan yung previous years.
Tama po ba? Tama po, sir. O ikaw, sir. So you're saying, sir, na nagko-comply sa pagbabayad ng tamang buwis sa mga diskaya? Best evidence rule po, tax clearance. Next one. Yes, sir. Attorney, kanina po sinabi. Yes, ma'am. Kanina po sinabi si Mayor Pim Soto na handa po siyang tumistigo. Sumunod sa Senado sa kanila po siya para tumistigo laban sa mga diskaya. Reaction po dito. I cannot speak for the good mayor po. Hayaan na lang po natin siya na tumistigo po siya base rin sa dokumento. May masasabi rin po ba kayo? Kasi sinabi po niya, Mayor Pim Soto kanina, tuloy-tuloy po yung parallel investigation na ginagawa nila tungkol sa investigasyon po ng flood control. Ay, hindi ko ako makakapag-comment kay Mayor Dico kung ano po yung posisyon niya. Pero ito sasabihin ko po sa inyo. Lahat po, yung St. Timothy, Alpha and Omega, St. Gerard, may 2025 business permit. Oh, parang ba yun? Tax clearance. Oh. Ayaw ko kasi namin pumatong sa social media. Ayaw ko namin ng chismis. Gusto namin dokumento. Kasi yung ang labanan mo dito, dokumento, hindi ho chismis, hindi ho softmail. Yes, sir. Sir, sabi mo dito si Mayor Rice at NSU. Sabi mo dito si Mayor Rice at NSU, wala daw yung business permit yung CPP. Saka daw yung Alpha and Omega sa unoperate na projects. Bakit kaya lang? Sa kanilang city? Ako. Ay, hindi po ganon. Kung saan po yung principal office ng isang korporasyon, doon po siya kukuha ng business permit. Yung pag-construct po ng proyekto sa Iloilo ay sumali po sila sa bidding. Okay? Ang implementing agency po, lahat ng dokumento dyan, dapat yung implementing agency, kung DPWH yan man, o LGU, sila po ang dapat makipag-cooperate sa tamang ahensya rin po. Sir, sorry po, sa Mayor's permit daw, wala daw Mayor's permit. Na ano po? Sa ano po, inuusap ko. Eh di mo kasi kami kailangan kumuha ng mayor's permit doon. Kasi kung ang tinatanong, ang gusto mong malaman, sir, yung bakit may project ang St. Timothy sa Iloilo, hindi ho yung contractor po ang kailangan kumuha ng permit. Ang kailangan, ganito po kasi yan, DPWH po parati yan, implementing agency, ang parati nakikipag-coordinate sa local government unit. Hindi po yung contractor, kasi ang contractor po, once na may lumabas sa PhilGems at qualified sila, magbibigyan sila. Pag nanalo sila, sila ho ang mag-implement, mag-execute ng kontrata ng implementing agency, whether DPWH or ano ba to? Local government. Ganun po yun. Hindi po yung company mismo ang kukuha ng mayor's permit. Lahat po ng coordination, implementing agency po. Dito po sa Quezon City, most number ng projects po sa mga estado. Tatanong ko lang po, Ano pong company? I-specific po. Kasi pag sinabi mo po kasi yung Diskaya, siyang po yung korporasyon yan eh. Ano pong korporasyon po ang involved sa project ng Quezon City po? Alpha Omega, yung Saan po ang Alpha and Omega po? saan? Saan po? Hindi nga po, ang sinabi lang po sa report, kung sa rin lang sa PBBL, may contractor sa Pilipinas, ito doon po ay nasa Quezon City. Ang number 1 sa number 3 ay owned by the Diskayas. Tatanong ko lang po, ano na po yung status ng mga project nyo? Kung may related sa money, ano na po yung status? Ma'am, pasensya na ha, kasi abogado po tayo, dapat abogado rin tayo sumagot. Kaya po tinatanong ko po, saan pong specific project ng Quezon City area? Ay, mahirap po yun. Hindi ko po masasagot ng diretso yan, ma'am. Very sweeping po. Yun po yung miscommunication natin kung minsan eh. Dapat po specific. Kaya po nandito tayo, dapat specific din po yung tanong. Okay. Yes, yes, ma'am. Sorry po po. Yes, ma'am. Sorry naman.
yung registered owner. Ganun naman po talaga yun. Kaya hindi na po kayo kailan nila. 5 or 10 or Siguro, more or less, siguro mga 50. More or less. Hindi ko alam yung exact one. Ito double check pa po namin, ma'am. Kung sa nabenta, sir, may mga high-end cars na nabenta. Double check po namin. Pero ang sabi ni sir, may nabenta. Baka hindi pa po nalipat ang yung registro po. So, ang mag-a-appear po talaga sa data system ng LTO po ay pangalan po ng Diskaya. Normal po yun, ma'am. Normal. Really, ito pinapagin ko si Sir Curly. Pati po siya yung pinapatawag na Senado na pangatay. Nagkausap po kami kung may supina. Wala naman siyang magagawa kundi humarap. Sabi naman niya, harap ako. Kahit sa house, harap ako. Basta may supina. Wala naman tayo tinatago attorney, sabi niya eh. So, yun ang sabi ng kliyente ko. Attorney, kumusta naman po yung mga anak ng Diskaya? Pwede po ba, sir? Ihiwalay na lang natin yung, isang tabi na lang muna natin yung mga bata. May mga problema po kasi sila sa health eh. Isang tabi na lang po natin, nakikiusap na lang po ako sa inyo. Yung mag-asawa na lang po yung mga anak. Kasi syempre, tayo rin po, syempre, nakakakuan din na nakikita natin yung mga anak na, yung spouses is kaya, malakas po loob, pero huwag na lang po yung mga anak. Nakikiusap lang po ako sa inyo mga kaibigan. Already kasi investigation, hindi ko na-apektuhan operation. Definitely, ma'am, na-apektuhan. Siyempre, nahirapan na rin silang sumingin. Natural consequence po yan ng isang problema. Hindi naman natin po in-expect kasi nga, binaha tayo ng binaha. Diba? Binaha tayo ng binaha. So, number 1, Manila. Ang pinakabahaing lugar. Diba? Sa NCR, alam ko, Pasig, number 5. So may problema rin sa flood control doon, ang Pasig. Nakita niyo na po yung doon, yung ginigibang City Hall. Hanggang ngayon, ginigiba pa rin. 2 years ang contract doon, hindi pa tapos. 2 years ang contract para may tayo yung mega City Hall. Pero wala pa. Mag-iisang taon na si Mayor. Sir, Baka matapos yung termo niya, wala pa City Hall. Sir, posible din daw po na magtapas na o magsilbi ng search warrant ng POC sa iba pang properties ng pamilya Diskaya. Ano pong reaction po? Possible po kasi nangyari na po yun. Hindi naman po natin pwedeng pigilan ng legal na proseso, ma'am. So, kung ano po yung action po ng government agency, tatalima po tayo, ma'am. Basta nasa legal na proseso. sir, nilivoke po ng PICA yung lisensya po ng 9 construction companies na pumayari po ng kasawang Diskaya. Your reaction po? Hindi ko pa po na... Kailan po yan? Ayun lang. Yun lang. Wala po kami na pag-usapan ni Sir Curly. Pero kung niribo, anong kaya mong basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Hindi pa po yung pinatawag. Ano po, sir? Hindi pa kayo pinatawag which day before they issue the license. Alam ko meron, pero sa pagkakaalam ko, may extension to submit mga documents. Pero kung nirevoke ka agad, surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Lahat po dapat dumaan tayo sa due process. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. May tinatawag po tayong due process.